Hello. Hello guys. Sa araw po ngayon, pag-uusapan po natin yung tips po ng programming para po halimbawa interested kayo sa programming. Kahit kayo ay katulad ko rin na high school lang, so pwede pa rin matanggap as a developer po, no? So sabihin natin web developer kasi nga tatawagin tayong web developer. Bakit? Gagawa tayo ng mga web applications, halimbawa siguro website. Okay. So kasi nga guys, ang gagawin kasi natin dito guys is halimbawa, no? Sige, pakita ko muna yung demonstration ko. So makikita po ninyo, ito po yung website ko po, di ba? So ako talaga yung gumagawa nito. So tingnan niyo yung URL. Okay, so sanelipc.com. Ayan. So ginawa ko 'yan. Parang ganun. So halimbawa lang, no? So kung sa mga curious diyan, ito nga yung website. Halimbawa, i-click natin yung about us. Makikita nyo guys, dami lang yung content, no? Sinasabi niya dyan, this is the about us, something ganon. So about us, sabihin natin our goals, our history, diba? So ganon. Tapos mayroon tayong programs. Okay, so yung program, halimbawa mayroon tayong math. Okay, so ito yung mga math professors. Halimbawa lang, no? Demo lang naman ito. Halimbawa, biology. So tingnan nyo guys, sa biology, mayroon tayong biology professors. Okay, so sabi daw dito, Dr. Braxalat. Okay, so parang ganon, no? So, mapapansin po ninyo guys, dynamic talaga yan. Okay? Kung mapapansin ninyo, ito yung website natin. Balik tayo ni programs, lalabas yan. Tapos, event. Diba? Halimbawa, pwede tayo mag-login, no? Yung account natin. Okay, pwede natin yung i-login. Tapos, pwede tayo mag-sign up. Okay? So, ito yung, halimbawa lang, no? Ito yung tips ko sa inyo. Ito yung isa talagang project na ginagawa ko ni WordPress. Okay? So, yung tanong is, bakit ako nag-encourage ng WordPress guys? Okay? So explain ko yan mamaya. So sabi dito, what are you looking for? Halimbawa, animals. Or diba, halimbawa lang, anything. No? Sige. Okay, so tingnan nyo guys, sabi niya, wala ngang information, no general info matches that search. Diba? So parang ganon. Okay, so pinapakita na walang ganon, pero may lumalabas, pero hindi yan related, parang ganon, diba? Close natin. So yung tanong guys is, paano nabuo yung website na ito, di ba? Kasi nga magko-code tayo dito. Okay? So parang ganun yung nangyari. So unang tips ko sa inyo guys, no, kung gusto niyo tahakan yung web developing, pwede kayong magpa-practice talaga ng website na gagawin natin, no? Halimbawa, ang kagandahan tips ko sa inyo unang-una si WordPress. Bakit WordPress yung naisipan ko na isa-suggest una sa inyo? Kasi guys, si WordPress kasi ganito yung explanation niya po dyan. Si WordPress guys, okay, magpipin tayo, no? Okay, pasinin nyo ito guys, ha? Ano ko lang, diba, yan yung WordPress natin. Unang-una kasi guys sa WordPress, pwede kasi tayong ano yung magagawa natin, diba, may HTML, tama? Okay, diba, HTML. Tapos sige. So di ba guys, yung isa kahit magtingin tayo sa ano guys, sa W3 schools, no? Ito yung mga languages na pwede nating aaralin, di ba? Mayroon tayong HTML, tama? Okay guys, no? So dito tayo. So HTML we have, CSS, JavaScript, mga ganon, okay? So kagandahan dito guys, yung nakikita nyo na welcome, we think you like it here. So, ito yung tinatawag natin na HTML yan. Diba? Kasi nga guys, ipapakita ko sa inyo ha. Ano yung ipapakita ko sa inyo? Ipapakita ko sa inyo yung code na bumubuhay po dyan. Sige, ipakita ko na. Total, demonstration lang naman ito. Okay. So guys, mapapansin po ninyo na ito po yung website ko po, Palmpress. Okay. Saglit lang. May paano tayo dito. Palmpress ganun. Okay. So sign in ako guys, no? Ipakita ko sa iyo bakit ano yung nangyari diyan. HTML yan kasi nga tingnan mo, ayan. Yan siya. Ang bumubuhay diyan sa code, dito tayo. Ito yung website na ito yung domain, no? O database nga natin, sabihin natin ganon. So yung bumubuhay diyan, okay, we have PHP. Mali. Saglit ha. So bakit chat app ito? Okay. Mali yung napuntahan ko. Nasa chat app ako. Redirects accounts.
So ito guys, no? Iyan yung website dyan. File manager tayo. So, wag nyo munang pansinin ito. Basta sinishare ko lang sa inyo na ito nga talaga, HTML yan. Tama. Tapos guys, nakita nyo yung kulay na puti, mayroong yellow, may pula, mga ganon. So, tawag natin dyan, para gagana yan, mayroon tayong CSS, di ba? So, CSS yan. So, pansinin nyo sa WordPress, unang-una daw, mayroon tayong HTML, tapos CSS. Tama? Okay, so, dalawa na. Tapos guys, mayroon tayong JavaScript rin. So, paano yan si JavaScript? Pag-click natin sa search icon, click tayo, tama? What are you looking for? So, sabi dito, kinukode natin yan. So, sabi natin na ganito yung gagawin natin. Ano nga yung hinahanap mo? Anything, di ba? Halimbawa, something. So, gumagana yan dahil mayroon tayong JavaScript. So, pansinin ha, kung mag-aral daw tayo ni WordPress, mayroon na tayong, makuha na natin si HTML, si CSS, si JavaScript. Di ba? And last guys, ganito yung ito yung kagandahan dito guys. Ang kagandahan nito, ito kasing si WordPress, lalo na sa mga beginner guys, hindi siya ganun kahirap. Bakit hindi ganun kahirap? Kasi nga, yung pinaka-core talaga niya, PHP yan guys. Okay? So, paano nagiging PHP yan? Ito guys, no, papakita ko sa inyo yung website na nga epc.com. Tama ba ito? Okay? May isa-sample ako sa inyo ha. Total, ano lang naman ito guys, project ko lang naman ito. Hindi naman talaga ito ito, manage lang natin yung account ko, file manager. Ayan. Tingnan nyo yung code guys ha. htdocs tayo, tama. Open natin si htdocs. WP content. Okay. Tapos dito tayo sa themes. Guys, yung WordPress kasi mayroon tayong 2019, 2017, 2016, ganon. Pero yung ginagawa natin guys, sa demo natin ito, nagawa tayo ng theme from scratch, di ba? Pero tingnan nyo guys, tingnan nyo yung front page natin. I-edit ko lang ha. Halimbawa lang. Okay? So tingnan nyo guys. Ang kagandahan kasi dito, ito yung sinasabi ko sa inyo. Welcome. We think you're like it here, di ba? Sabi nga nun. So mangyayari dyan guys, itong si HTML yan, siya yan. Yan. Tapos yung, di ba sabi natin, may JavaScript tayo, may CSS nga. Di ba sabi ko rin, may PHP. Ganito yung nangyari guys. Ang kagandahan kasi guys ni PHP kasi hindi siya ganun kahirap. Bakit? Usually kasi si WordPress guys, no? Pwera na lang sa Elementor kasi nga iba rin yun naman, drag and drop yun. Pero dito guys sa WordPress kasi, yung core talaga ni WordPress ay mayroon nga siyang PHP. Okay? So, di ba sabi dito, halimbawa, nagawa tayo ng post para yung post lalabas, sabihin lang natin na while loop yan, have post, di ba? Parang ganon. Okay, so guys, hindi ko na ipatatagal ito, pero kagandahan dito, kung unang-una WordPress yung aralin natin, so may mga ano na tayo, magagawa. Alam na natin si HTML, pwede na si CSS, si JavaScript, tsaka si PHP yung sa WordPress. Okay? So, pangalawang portion ito guys, kasi nga, hindi, unang portion kasi, HTML, tama? Mga ganon. So, di ba kung nakikita nyo naman, kayo nang gumagawa dito, magra-write tayo ng code, di ba? So, ganon siya. So, tips ko ng una, ganito siya. I-aral una natin si WordPress. Bakit WordPress? Guys, madali si WordPress. Saka guys, pansinin nyo ha. Itong si HTML, itong si CSS, itong si JavaScript, at itong si PHP, hindi lang yan limited ni WordPress. Anong ibig sabihin natin dyan? Pwede yan gamitin sa CodeIgniter framework. Kasi nga PHP pa rin yan. Diba? So parang ganon siya. So guys, tips ko unang-una sa'yo sa gusto tahakin yung landas na programming kahit lalo na ngayon guys. Legit talaga guys, no? May tips ako sa part 2 po ng video na ito. Kasi nga, ganito talaga yung ginagawa ko. Masasabi ko lang na kasi nga, ganito yung ginagawa ko, na-hire naman ako. Diba? So, parang ganon siya guys. Sa totoo lang, legit guys. No? Kaya ako sinishare po ito. So, sa part 2 guys, itutuloy natin kung ano pa yung dapat nating aralin. Tsaka, yung tanong is, saan natin ito pwedeng aralin, yung website na ito, di ba? Yung tanong kasi, saan natin siya pwedeng aralin? So, magandang tanong. So, guys, no, sa part 2, papakita ko po kung saan po natin yan makikita. Okay? Part 2 po.